Magandang umaga mga iga, nabulabog po ang mga naghihintay sa pagdating ni Pangulong Duterte dahil sa isang aftershock sa Surigao City Gymnasium kahapon. At mula sa Surigao City, narito ang unang balita ni Steve Dailisan. Napatakip ng ulo hanggang sa nag-iyakan ng mga nasa loob ng Surigao City Gymnasium na makaramdam muli ng pagyanig pasado alas 10 na umaga kahapon. Ang iba napadasal na lang. Imo Lord, kung wala ikaw Lord. Ang taran Lord, di kalibutan, imo tanan pag-ihal. May mga nagtangkaring lumabas pero pinakalma sila ng mga opisyal na nasa loob. Namamayani pa rin yung takot dun sa mga residente, lalo't mga ilang minuto lang ay nakaramdam ulit ng aftershocks dito mismo sa City Hall, kung saan inaantabayanan yung pagdating ni Presidente. Kaya yung ilan dun sa mga residente ay lumipat sila dun sa mga areas na malayo dun sa mga gusali. Ang pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte at ang pamamahagi ng relief goods ang ipinunta ng mga residente. Pero marami sa mga pumunta tila nainip na, lalo't madaling araw pa lang nakapila na. Naunang dumating ang karamihan sa mga gabinete pero lampas tanghalian na dumating ang Pangulo. Maulap kasi ang kalangitan kaya di agad makabiyahe ang chopper ng Pangulo. Agad namang sinimula ng pamamahagi ng cash assistance sa mga nawalan ng tirahan at relief goods sa mga apektadong Surigao noon. Nangako rin ang Pangulo ng tulong pinansyal. Dawata ang akong kasing-kasing pagbati kaninyo sa inyong kaguol. Labi na gyud sa namatyan. Goal kay ko to tibok adlaw gahapon gusto na kong gusto kong matanaw unsa gyoy mga danyo sa infrastructure o katawhan. Kaluoy sa Dios nilibot kog kadiyot kay naghelicopter man ko dili man gyud ingong sama sa akong nakita ngadto sa Tacloban ni adtong Yolanda. Talaga kailangan mabilis ang mga pagtulong. Ayaw niya ng mga delay na hindi kailangan, lalo na sa panahon nito ng sakuna. 5 tulay at ilang kalsada ang napinsala ng magnitude 6.7 na lindol. Agad na raw pasisimula ng rehabilitasyon. Pinayuhan rin ng mga residente na huwag bastang papasok sa mga gusali habang hindi natatapos ang pagsusuri ng DPWH. Suspendido rin ang klase indefinitely sa mga pampubliko at pribadong paaralan hanggat hindi pa nasisigurong ligtas gamitin ang mga gusali. Nagpadala na kami ng mga structural engineers para ma-assess kung kailangan kung ano yung status ng mga structures na na-damage during on the way na sila. Maraming pinadala na namin dito galing sa central, galing sa regional offices. Naglalagay na kami ng mga road warning signs lalo sa mga bridges which is only possible to light vehicles. So pag heavy vehicles, wag na munang duman sa mga national bridges na na-identify. Kahit na ibalik na ang supply ng kuryente sa syudad, problema naman ang pinagkukunan ng tubig. Marami sa mga residente umaasa sa bukal mula sa bundok para makapaligo at may magamit sa bahay. Sana matulungan yung nagko-collapse ng mga bahay. The DSW is now working with the National Housing Authority in coordination. Marami pang kaming bottled water na tag-donate. Tubig rin dito ang isa sa mga problema. Mula rito sa Surigao City para sa unang balita, Steve Dailisan reporting.